Good morning po sa ating lahat. Mapagpalang umaga. Praise God. Sana po yung iba. Sa susunod, after ng praise and worship natin, pasok po agad. Nakadalawang song na tayo, sa labas pa kayo. Sa May, isang kanta lang kami, tapos dito lang kami lahat. Okay? Amen po ba? Amen? Amen? Di ko alam nag-ano beauty retouch pa kayo sa CR. Amen? Pasok agad. Pasok po lahat. Amen? Hallelujah. Amen? Sige po. Buksan natin yung Bible natin mga kapatid sa 1 Timothy chapter 6, verse 7 to 12. Sabi po dito, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain pananamit. Ang mga nadanasang lumaman ay nahulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at ang mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasatak sa maraming kapighatian. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mo mamuhay ng matuwid. Maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuhan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Pangawakan mo ang buhay ng walang hanggan dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Let's pray. Hallelujah. Most Heavenly Father, in Jesus' name, thank you, Lord, for this day, for everything you have done. I pray, Lord, sa buhay ng bawat isang mga anak mo na narito. God, I declare na hindi lang sa labas na makanilig ng mensahe mo, kundi itong mensahe ko, patuloy ito at matalim sa puso ng bawat isa. At lumago na lumago, tulad ng binhing na tanim sa matabang lupa. Panginoon, hindi mo kalooban na hindi lumago ang bawat isa. Ang kalooban mo lumago ang bawat isa. Dahil tunay na nalulugod ka sa paglago. Dalangin ko, Lord, na hindi lang sila lumago sa panlabas, kundi ang kanilang spiritual na buhay at patuloy lumalim, patuloy lumago, at patuloy, Panginoon, na sa kanilang buhay, ikaw ang palaging masunod, hindi ang laman. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. I pray for open heaven in this place, and I ask the blood of Jesus to cover us. Pour out your Spirit, Lord. We give you the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Sige po. Topic po natin ngayong morning is Die Empty-Handed. Yan po yung topic natin. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, mahirap makasama sa paglilingkod sa Panginoon yung taong nakatingin pa rin sa mundo. Alam niyo, mahirap po. Mahirap makasama yung tao na, alam mo yun, yung focus niya is yung mga bagay pa rin ng makamundo. Kasi po, bilang isang Kristiyano, dapat maintindihan mo na wala tayong na dito. Amen po ba? Amen po ba? Ngayon, alam niyo, sunod-sunod na ang mga lindol. Sunod-sunod na yung mga lindol. Lindol. At alam mo, isasabi ko nga, sinasabi nila na sa Puerto Princesa, walang fault line. Sa Palawan, walang fault line. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, sabi yun ng balita, pero pag sinunod nag-ihip, nagpayanin, wala ka magagawa. Amen. Minsan kampante eh. Ay, wala namang fault line dito. Alam mo, hindi ka pwede makawa. Kahit sabi natin walang fault line, kaya nalagwa sa akin lahat ng mga hadlang sa buhay mo. Amen po ba? Sabi nila dati, walang baha. Bumaha. Alam mo po ba? Kaya hindi ka pwedeng makampante. Lahat ng mga iniipon mo, ito mawawala. Amen po ba? Tinan niyo, meron ako nabasa sa online na 12 years siya pinaghirapan yung house bahay niya. Nagtrabaho siya sa Sima, lumayo, isang lindol lang wasak lahat. Alam niyo po ba? Ganun yung ibig sabihin. Lahat ng mga gusto mo dito, mawawala. Sabihin natin walang lindol, sabihin natin walang sa mga dumating, hindi mo maranasan yung mga bagay na yun, mga lindol, mga sakunat, sabihin natin walang mga ganun. Pero alam niyo po,
kapag kinuha ka ng Lord, wala rin po yung lahat. Hindi mo po yung madadala. Amen po ba? Napaka-importante. Malinaw na sinabi dito na maraming mga tao nalalayo sa Lord. Dahil nga, meron kang mga dito. Totoo naman. Gusto mo mag-asawa? Hindi ka nakapokus sa ministry. Meron ako nakita leader na gusto niya na mag-asawa. Sabi ko, bakit puro ganito yung mga post dito? Puro asawa-asawa. Eh di ba sabi sa Bible, yung mga ama ng mag-asawa, nalalayo? Isa gusto yumaman. Alam mo, may mga ganun ng mga part na yung iba na, kaya pala yung puso parang iba na. Eh kaya gusto niya mag-asawahan, mag-asawa na kayo. Hindi natin nilalaman, pero ang point, wala ka pang ama, gusto mo mag-asawa? Alam ng mga nag-asawa-asawa na dito yung hirap pag mag-asawa. Gusto na kanila mag-single. Amen ba? Amen! O, diba? Nag-amen yung mga grabe nag-asawa agad eh. Kasi yung una, pinupush talaga sila na single muna. Kaso gusto nila eh. Kaya yun, saktan. Gusto mag-single ulit, pero nandiyan ka na. Amen po ba? Alam mo, noon pala hanggang ngayon, nung nagsiserve ako sa Lord, ang dami ko nung nandito may asawa. Lagi nila sinasabi sa akin na, Pastor, alam mo, gusto ko pa mag-single. Pero sabi ko, pero meron din naman isang nakausap ko na, sobrang hirap ng mga asawa. Pero, sobrang din, masarap sa parang. Pero ang point sabi niya, hindi ka talaga, mahirap talaga mahirap kapag hindi ka pa mature. Alam mo, ako nagsasabi, kung hindi ka pa malapit sa ministry mo sa Lord, tapos mag-asawa ka, mahihirapan ka. Ako nagsasabi niya. Kasi, hindi po ang mag-asawa, hindi lang yung pag-trip mo, katulad sa mundo, pasok-pasok ka na. Hindi po ganun. Dapat, dito sa church, maraming broken family. At tandaan po natin, maraming broken family dito. Yan ang bunga dahil sa pagmamadali. Tapos ikaw, magpamadali na rin. Amen po ba? Almost lahat ng leaders dito broken family. Yung iba, kompleto nga, parang broken naman. Alam niyo ba yan? That's because pumapasok agad sa mga ikalang panahon. Yung tatandaan mo pang nasa-share ko sa wala kang madadala dito, kahit asawa mo madala yan. Baka maiwan pa nga kayo eh. Alam mo ba yan? Totoo po yan. And that's, sa mundo marami gusto magpayaman. Magtayo ng bahay. Ano yung mga lindol ngayon mga nandiya, wake up world ulit. Ibang lugar. Sabi ko nga nakaraan, prepare yung sinasabi ng the big one. Uy, katakot doon. The big one. Thousands of hundreds of thousands ka ang mamamatay doon. Yung the big one. Walang update kasi busy kasi paghanap ng jowa. Hindi nyo alam. Diba busy kasi kung saan-saan. Alam mo yung the big one, yun yung ginaano na magkakaroon ng lindol sa buong Metro Manila at maraming namamatay. Lalo may mga prophecy pa. Meron ako napanood na prophecy ng Negro. Winarningan niya si Roddy Baldwin, pati yung isang mga fortune healer dito, mga psychic. Yan. Tapos, may mga practice siya nangyari talaga. Si Roddy Baldwin kasi, alam mo yan, sumasama sa susunod. Alam mo yung sabi ng Lord sa akin nakaraan, share ko sa inyo, tinititigil lang yung alam mo na hindi tinatawag na natin mga gusto. At kahit dito sa kwarto, kung magkalindol man, yung iba magpapanig, pero kung pasyalo kayo hindi ka magpapanig. Amen. Totoo yun. Totoo yun. Yung mga ibang lugar na may mga nilindol, I believe may kasyalo din doon. Pero nakita ko nga sa video, merong mga worship na pero sa video, may lindol, tuloy-tuloy pa rin. Yung iba, tuloy-tuloy pa rin. Nakapuri pa rin sila mga may lindol. Iba, sa bagay, wala pang lindol, malindol na yung buhay nila magulo. Alam niyo po? Alam mo, totoo yun, kahit dito sabihin mo lindol sa Palawan, hindi naman pinagpipay natin. Pero alam mo po, out of shining ka magpapalit. Pero alam mo sabi ng Lord, kapag hindi mo binasak yung mga idolatry, papadali na talaga lahat mo yun. Tatandaan niyo po, sa Bible, nung time na walang bumuhos ng ulan, buhong na buhong yung mga tao, yung mga lingkod ng Diyos, nandoon din naman. Hindi sinasabing nakaliwas. Kasama din sila sa mga hindi naambunan, pero may favor sa kanila, Lord.
may fervor sa kanila. Kaya ang point natin dito na, iba-iba na. Ngayon, kahapon may lindol. Kanina madaling araw may lindol ulit. Anytime hindi natin alam, sabi ko nga sa mga leaders doon sa TikTok, punta na kayo dito sa Palawan. Ang galing doon eh. Sabi ko, punta na kayo dito, bisa niyo. Pero hindi, sabi ko sa kanila, hindi imposible yung mangyari yung gabi-buwan na yun kasi grabe yung techniques sa Metro Manila. Sobra. Dami. Kaya, ipag-pray. Kasi, doon pinapakita ng Lord na ipon ka pa. Gusto mo pa ng ganyan. Mawawala din yan lahat. Amen? Tsaka alam niyo po, totoo, hindi naman talaga mabibigyan ng kasiyahan sa taong pera. Hindi po, si Lord lang. Amen? Kaya, sabi sa Bible, alam mo, ito yung bakit yung title natin, Die Empty-Handed? Kailangan mo maintindihan na wala kang magdadala dito. Wala. Amen po ba? Kung tutusin ako, pwede ako mag-focus sa pagtrabaho, pag-ipon, pagtayo ng bahay, yung mga pressure. Na-TikTok may mga napipressure, 28 na ako, 150,000 lang ang ipon ko. Wow, sana all. Yung iba walang ipon. Yung iba, meron ako lang kasundahan sa mga person. Napipressure ako. Kasi, pauwi na raw siya ng Pilipinas, 27 na siya, may 150,000 na siya ipon. Patayin ko kasi siya ng bahay sa lugar nila, sabi ko. Tapos nung napalitaan yung mga lindol-lindol, sabi, ayoko na lang muna magpatayo, Pastor. Ayoko na lang muna magpatayo. Sabi ko, nakita mo yung lindol, o di ba, wasak. Ilindol din kasi sa kanila. Ilindol din sa lugar nila. Ayoko na lang muna magpatayo. Sabi ko, alam mo, lahat naman tayo sa mundo, gusto mag-success. Pero, isa rin sa iniisip ko palagi dati na aanin mo lahat ng ganyan. Paano kung biglang nag-rapture? Kaya mo sabi sa Bible, magpatuwa ka na lang kung may kinakain ka at naiinom ka. Amen po ba? Patuwa ka na doon, hindi yung mag-asal ka pa. Kung mayroon kang dapat asamin, maglago ka sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Yun po. Kasi standard ng mundo yan. Standard ng mundo yung magpayaman ng magpayaman. Alam mo bakit kang depression? Kasi nakikita mo yung mga kaibigan mo, mga kakilala mo, mayaman na. Yung iba nawalago na, nakapag-travel na, iba may asawa, nape-pressure ka. Sabi sa Bible, huwag mo kayo kita ng believer. Amen. Yan yung reason. Kahit sabihin, kung i-deny mo to, hindi ka makakalaya. Pero that's the truth. Kaya ka nape-pressure, kasi, ang tinitingnan mo, yung mga tao hindi iniisip na mamamatay sila walang dala. Amen? Alam niyo po ang mga lingkod ng Lord sa Bible, nakapokus sila sa pagpapalago sa Lord. Ang blessing dumarating lang. At kahit dumating yung blessing, hindi nila pinapansin yun. Willing din silang mawala yun kasi hindi sila doon nakapokus. Amen. Malalaman mo na ikaw ay taong nakadepende talaga sa mga bagay na makikita kapag takot kang mawala sa buhay mo. Totoo yan. Kapag takot kang mawala yung pera, bahay, o mga tao sa paligid mo, ibig sabihin, hindi ka hindi ka handang mawala sila sa'yo. Dapat ka sa Kristiyan, wala ka nang nakatakutan kasi mawala naman talaga lahat. Pero sila hindi mawala pag namatay ka. Amen po ba? Tanda mo, wala ka namang paglabas mo dito, wala kang dala. Mamamatay ko tayo walang dala. Kaya dahil empty-handed. Nasa mundo na po tayo ngayon na ang normal na is yung tao, is magpayaman. Kaya ba ng Lord na pagpalain ka? Pero tatandaan natin, sabi sa Bible, dahil nga sa pag-aasang lumangan, maraming tao na nalang sa pananampalataya. Marami. Proven and tested po yan. Kaya napaka-importante, maintindihan natin yan. Meron tatlong bagay na dapat na intindihan natin dito. Number 1, we will die empty-handed. Kailangan mong maintindihan po na mamamatay kang walang dala. Ipon ka ng ipon, hindi mo alam, bukas, wala ka na. Alam niyo yung verse sa Bible, yung sabi ng mayaman na, ay, alam ko na, ipapagiba ko ulit itong tarangkahan ko, papatayo ko ulit ito. Tapos, ano yung gagawin ko sa mga kayamanan? Papagiba ko. Sabi ng Lord, hangal, bukas kukunin na kita. Yan yung point. Hindi natin sinasabi na huwag kang mangarap sa mundo ito. Ang point lang natin dito, bilang isang Kristiyano, hindi ka dapat nakatuon sa pera. Amen.
Gusto nyo na prangkahan? Maraming mga tao dito, dahil sa trabaho, hindi nakakapag-ministry. Dahil sa trabaho, hindi nakakapagawa ng kalooban ng Lord. Dahil sa pag-aaral, walang time mag-devotion, pero may time mag-review. Walang training dahil sa mga pressure sa school. Walang training sa Lord. Yung iba, hindi nakakapag-cell group kasi may trabaho. Anong reason lahat ng yan? Pera. Ba't ka nag-aaral? Pera. Ba't ka nagtatrabaho? Pera. Anong ginaiwanan mo? Mga kawain patungkol sa Lord. Di ba sabi nga, ipaglagaw mo ng puspusan, ang buhay na walang hanggan. Sabi dito, may verse pa, magtiis. May pagtitiis talaga. Amen mo ba? That's the reason. Wala namang reason ba't ka nag-aaral, ba't ka nagtrabaho, para sa pera. Pera talaga ang reason. Pag-usapan pera, yung mga tao nagkakagulo. Amen mo ba? Amen mo ba? Kaya, tatandaan mo kapatid, wala kang madadala dito. Sabi sa Bible, Matthew, 1 Timothy chapter 6, verse 7 to 8, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain ng pananamit. May damit ka ba? Maging masaya ka. Yung iba walang damit. Amen. Amen po ba? May pagkain ka ba? Maging masaya ka. Yun lang yung sabi. Maging masaya ka kung may pagkain ka, pananamit ka. Amen? Amen. Kumakain ka naman. May damit ka naman. Walang sinabi dito, maging masaya kung may pera ka. Amen po ba? Kasi wala tayong madadala. Lahat sa mundo ito mawawala. Hindi mo maalam kung gising ka pa bukas Hindi mo alam kung, alam mo yung mga nabalita sa London, merong iba na bagsakan ng bato, merong iba na talagang, meron akong merong nakaraan. Alam mo po, sa TikTok ministry, nakaipon kami ng 7,500. Pinadala yung lahat sa Cebu. Hindi na dito sa church, hindi na tayo pero sa TikTok ministry, sabi ko, grabe Lord, yung makakala na makakaipon kami ng 7,500 para ipadala sa Cebu, para ipangtulong doon sa mga tao. Hindi lang namin i-post. Kasi sabi ko, i-post, sabi ko, bala sa mga reward doon. Pero nakaipon po ng 17,000 at sa Cebu, pinadala namin siya kay Pastora Gia, siya yung doon sa Cebu, tapos isa naman kay Sis Mirabel. Kasi nga, talagang sobrang, alam mo yung sabi ni Sis Mirabel sa akin, pinaalis na raw sila doon sa bahay nila sa Cebu. Kasi nga, yung ilalim daw ng lupa nila, ang ganda ng bahay nila, sementado, tiles, ganda, sabi siya ang ganda ng bahay nila, pero nalulungkot siya kasi pinaalis na sila doon. Kasi yung ilalim ng bahay nila, lupa, puro tubig na. Anytime, pwede na may singkol. Alam mo, sabi ko, sa isip-isip ko, ibig sabihin, wala na silang lupa. Wala na. Tinanong ko siya, malapit po ba kayo sa dagat? Opo. Basta lahat ng doon sa lugar nila, pinaalis na. Kahit maganda bahay, kasi ilalim ng bahay daw nila, ayon sa field books, puro tubig na. Anytime, pwedeng bumagsak na yun. Yun yung point. Bakit dito, ang ilalim ng tubig naman? Kaya nang bukal-bukal na yan, araw-araw, para magnipis. Alam niyo, para maglubog ang Palawan kung di magsisi sa kasalanan, pero ang likod ng Diyos, may isda, magkasagip sa'yo. Di ba? May isda, may arko, nandiyan pa rin magpapaliligtas ka. Pero yung point ko dito, kapatid, yan yung point, wala kang madadala dito. Tatandaan mo yan. Hindi porkit malaya, magiging malaya ka na sa pagsuway. Amen? Yung ibang tao, pero mayroong promise yung sabi doon, na napanood ko sabi doon na papadala mo ng mga disaster talaga sa Pilipinas kasi bahay ng Pilipinas. Marami kang luluhod. Ngayon, alam niyo, ito yung pagkakataon para maging tigong. Gamitin mo lahat ng mga pangyaring pati-share sa mga tao na siguro malapit na dumating. Pagkakataon na ito eh. Kaso lang, kung nakapokus ka sa mga bagay na mawawala din, hindi ka talaga makapagpagamit sa'yo. Amen po ba? Iba, busy-busy mag-review, busy-busy mag-aral sa exam, pero sa Lord, bagsak-bagsak na. Sa report, bagsak-bagsak na. Amen po ba? Ano mo pagdating ng pag-uko?
Sabi ng Lord, okay. At hindi ka naman tatanong, Ola, valedictorian ka ba? Hindi, sasabihin ng Lord, ginawa mo ba yung kalooban ko? Go and make disciples. Busy ako sa school, Lord eh. Alam niyo po, kaya ko yung i-balance. Amen? Hindi ko sinasabi mo kayo mag-stop mag-aral. Ay mag-stop kayo. Ang point ko dito, kailangan ng mga estudyante magpapatotoo na kahit nag-aaral, tayo mag-serve. Amen. Kasi yun yung ginawa ko nung nag-aaral ako. Kahit nag-aaral ako, pasado ako sa school ko. Kahit nag-aaral ako, mabunga ako sa church. Alam naman ko, kahit nag-aaral ako, ayan din ako. Alam mo po, no, third year college ako nung umabot yung network namin ng 38 na tao. Third year college ako nun. Grabe yung pagod. Nagtatrabaho pa ako nun sa Jollibee McDo. Alam mo paulit-ulit, pero paulit-ulit kasi may parang hindi nakakarinig. Pero alam mo po, grabe yung pagod, grabe yung pero grabe yung testimony. Sabi ko nga, minsan ka lang mag-aral, huwag kang papayag na nag-graduate ka, nag-shortcut ka. Kasi dahil yung time, if you will lead people, hindi mo alam yung pakiramdam kung papa. Alam mo yun, you cannot teach what you don't practice. Kung nag-aaral ka, hindi mo kaya i-balance. Hindi ka pwede magturo sa iyo na harap. Kasi ano tuturo ko sa kanila? Nung nag-aaral ako, busy rin ako sa school, naiintindihan naman ako ng word. Alam mo yan? Yan yung reason bakit hindi ka lumalago. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po. Amen? Kahit sa work, kaya po i-balance yan. Amen? Isipin mo lang, kahit nag-aaral ako, hindi ka naman tulad madadala. Nagtatrabaho ako, hindi ko ito madadala, Lord. Hindi, wala naman talaga tayong madadala. Ang madadala lang po natin pagdating ng time is, ano sabi ni Paul? Meron siya mapipresent sa Lord, yung kaluluwa. Diba sabi niya? Pagdating bago kayo ang ipipresent ko sa Lord, yung mga soul. Nabasa niyo ba yun? Ano yung ipipresent mo? Lord, ito yung ipon ko, 20. 20? Nagtrabaho ko araw-araw, 20 ipon mo? Totoo. Sabi ni Paul, wala siyang ibang mapipresent sa Lord pagdating ng pagtalim, kundi yung mga kaluluwang dinalagay sa Panginoon. Kasi yung mga kaluluwa na yun, yun yung mga ligtas. Dahil nagpagamit ka. May kaluluwa ba yung ginagawa? Yun yung sabi dyan, sa Lord, nagkatawang tao para sa kaluluwa. Amen po ba? Ano yung ipipresent mo sa Lord pagdating pagkaharap? Pag-hukom? Ano yung ipipresent mo sa kanya, Lord? Cheaters ako. Okay lang sana kung ginamit mo school mo, pagtatrabaho mo, para mag-focus ka doon sa mga tao. Gusto gamitin yan to share the gospel. Pero alam niyo po yung point kasi dito, lagi mo tatandaan, wala tayong madadala dito. Amen? Amen po ba? Yan lang dapat maintindihan natin. The reason bakit ka nahihirapan, hindi mo naiintindihan na wala kang madadala. Daalala ko dati, yung mga kaibigan ko palit na. Ako hindi ako nagpapalit. Kasi sabi ko sa kanila, ganun lang ako madadala dito. Kung mamatay, hindi mamatay. Nalala ko yung sinabihan ako dati ng mga classmate ko, bakit parang wala kang problema. Pinalayas ka sa bahay mo, security ka. Wala kang pera. Diba? That time, sila din ako makain kasi nga, ang hirap kasi magtrabaho habang nag-aaral, habang nag-ministry ka. Pero ang point ko doon, sapat lang, pero sa kanila mahirap na yun. Tapos may mga problema pa sa school. Ang nila sa akin, hindi na nagkapanik. Sila panik na sa mga grades nila. Ganito sa isip ko. Hindi ko naisipin yan. Paano kung hindi na umabot ng graduation ng rapture? Di wala. Sabi ko, ano ba graduate ako. Basta gagawin ko na yung best ko. Pero kung iisipin ko yan, hindi ako makapag-focus sa mga bagay na makalangit. Totoo yun. Alam niyo ng Lord, na talagang ng time na tinanong nila ako, sabi ko lang, siyempre may Jesus ako. Pero sinabi ko yun sa kaibigan ko. Yung pagkakasabi ko na may Jesus ako, hindi yung sabi ng burik. Magkakakilala kasi kami. Kaya alam din ako paano ko sinabi may Jesus ako. Hindi pong, kumbaga, siyempre pag kaibigan mo, alam mo na yung galing niya. So yung pagsabi ko sa akin, siyempre may Lord. Pagkakataon ko kasi para ipakita sa kanila na iba ako may Lord. Pero yung point, hindi ko iniisip kasi hindi ko madadala ang school na yan. Hindi, ang dami ko nabasa na heaven and hell testimony.
pagdating ng pag-uupong, hindi naman pinarunod lahat ng activity sa mundo. Actually, yung mga bagay na na-reason, bakit hindi ka nakapag-search sa Lord, hindi na-reason bakit napunta sa impyerno yung tao. Yung mga napunta ng impyerno, bakit? Busy kasi sa trabaho, wala nang tabi sa Lord. Dahil sa sobrang busy, wala nang prayer life, wala nang devotional life. Ngayong week, meron akong tao, pinagsabihan ko, kasi nga, hindi ko gusto yung the way siya makipag-usap sa akin, ibang klase, talagang isa't iba. Tapos, may mga iba rin na reason ko eh. Yung mga reason niya hindi tama. Tinanong ko siya, may prayer life ka pa ba? Wala na po. Ganun talaga po walang prayer life. Natidrain ka pa wala kang prayer life. Amen po ba? Amen po ba? Hindi, kasi totoo. Bakit ka rin wala? Kasi nga, ang dami mong iniisip. Yung mga iniisip mo, mawawala din naman lahat. Tandaan mo, dahil empty-handed. Amen? Ano sabi sa Bible? Mangaral chapter 3, verse 9 to 10. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Ano po ba? Mangaral 5:15, ito yung sabi. Kung paano tayo walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Lahat ng pinagpapaguran dito sa mundo, mawawala yan. Amen po ba? Amen. Pero isa lang hindi mawawala, yung pagpapagal mo kay Kristo. Na nagsisulat, hindi suntok sa hangin ang paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Pagod ka mag-ala. Hindi yan madadala. Sunog ka ng kilay sa school, pero sa Lord, hindi ka nagsusunog ng kilay sa devotion. Hindi ka nagsusunog ng kilay mag-share ng Word of God. Sa trabaho, nagagawa mo mag-12 hours. Sa cell group na 2 hours, wala kang time. 8 hours sa work, sa ministry, 2 hours pala, uwi ka na ng bahay. Talaga ba? Balance daw kasi. Paano naging balance yun? 8 hours, 2 hours? Ha? Sige nga, paano naging balance ang 8 hours, 2 hours? Scan mo, balance, okay, balance mo. 8 hours tulog, 8 hours trabaho, 6 hours kain, 2 hours ministry. Hindi. Take note, ang mga apostol 24 hours kasama nila ang Lord. Amen po ba? Halos lagi kasama sa ministry. Amen po ba? So yung point natin dito kapatid, ikaw as a Christian, alam mo kung ano ginagawa sa Lord araw-araw. Amen? Amen po ba? Pero anong sabi dito, wala akong dala. Bakit pag-ibig mo ba, alangan habang nasa kabaong ka na, bigla kang babangon, kukunin mo lahat? Siyempre kung babangon ka, iba na yun. Babangon ka, ba't ka mahihiga? Pwede naman tuloy-tuloy mo yung buhay mo ulit. Yung point natin dito na, wala kang natidala kapatid, wala kang natidala. Yan ang dapat mong isipin palagi. Lahat ng pinag-ihirapan dito, walang natidala. Pero gawin mo pa rin yung best mo kasi kailangan mag-ilaw sa tao sa paligid mo. Amen po ba? The point is, mag-aaral ka, magtrabaho ka, galingan mo, pero tatandaan mo, dapat mas galingan mo pagdating sa pagsiserve sa Lord. Amen po ba? Yun yung point. Kasi hindi rin kalooban ng Lord na sabihin mo, puro na huwag na mag-aral, ministry na lang mo ng ministry. Ang totoo, ayoko na mag-aral nung college ako, pero kailangan ko mag-aral. Ayoko magtrabaho, pero kailangan ko magtrabaho. Magkaiba yun sa, alam mo yan, gusto kasi puro ministry na lang ako eh. Pero ayoko na magtrabaho, ayoko na mag-aral. Pero kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko mag-aral. Kasi pag-trabaho, pag-aral, testimony ko yan. Pero magkaibang usapan yung, ayoko na mag-ministry, gusto ko na magtrabaho, gusto ko na lang mag-aral. Mali na yung puso. Amen po ba? Mali po yung puso. Ang totoong servant ng Lord, ayaw mo na yung magtrabaho, ayaw mo na mag-aral, gusto mo mag-ministry na lang. Pero hindi rin pwede na bibig lang yun. Ipakita mo sa gawa. Kasi ang totoong gusto talaga po sa ministry, makikita mo yung lumalago. Amen po ba? Amen po ba? Kasi alam nyo, pag hindi ka naging aware, yan po yung magiging reason para mawala ka sa Panginoon. Yung mga nagpasundot-sundot na maliliit, maraming mong mawala dyan. Kaya na po importante maintindihan natin, wala po tayong madadala dito. Amen? Natandaan niyo po, pagdating ng pag-uupong,
Wala kang ipapasin sa Lord kundi kaluluwa. Yun talaga. Sabi sa Bible, libo-libo ang mga natutuwa kapag may isang kaluluwa nakapasok sa langit. Hindi natutuwa ang Lord kapag wala akong nabasa sa Bible na natuwa ang Panginoon na may pera. Kasi sa Lord din naman dahil lahat yan. Amen po ba? Kaya niya rin ibigay yan. Amen po ba? Kaya nga may mga warning po ang Panginoon eh. Ang pag-ibig sa salapi ay pasimulan ng kasamaan. Amen? Iba din makapag-serve. Kasi nga, wala na. Puro na lang aral. Puro na lang trabaho. Takot mawalan. Ako nagsasabi sa inyo, hindi ka makakapag-serve sa Lord kung takot ka mawalan. Amen? Ang totoo Kristiyano, kahit wala, nagsiserve yan. Amen? Amen po ba? At ito po ang gusto natin sa Lord. Kapag na-prove mo sa Lord na kahit walang wala ka na faithful ka, doon mo matatanggap yung totoong blessing. Tatandaan mo po yan. Walang shortcut. Walang shortcut. Hindi dadami ang totoong blessing na nanggagaling sa Lord kung hindi mo maranasan ang mawalan. Dadaan ka talaga sa kawalan. Walang shortcut. Kung gusto mo ibuhos na rin yung pagpapalag sa inyo tuloy-tuloy, dadaan ka talaga sa walang-wala ka. Kasi doon sa walang-wala ka, doon makikita kung talagang dapat ka magbigyan ng karapat-dapat na blessing. Kasi totoo, pag napagtagumpayan mo yun, kung wala ka na. Pero grabe ka pa rin mag-ministry, tapat ka pa rin sa pagbibigay mo sa Panginoon, tapat ka sa cell group, tapat ka sa training, iniwan ka na ng lahat. Doon, after that challenge na pagtagumpayan mo, ibibigay niya yung blessing sa'yo. At yung blessing na yun ay magugulat ka na lang po doon. Amen po ba? Up until now, lagi ko sinasabi sa Panginoon na, Lord, kung ito yung mga hadlang para mawala ako sa'yo, kunin mo ko. Ito ba, kapag takot ka sabihin sa Lord na kunin ng mga ganang bagay, ibig sabihin, mahal mo yan. Hindi ko alam kung nagawin ko yun. Pinag-pray ka na, Lord, kunin mo lahat ng pera ko. Kunin mo lahat ng ano. Kasi alam mo, kapag hindi mo nagawa yun, something mo. Kasi totoo, hindi mo pwede sabihin, ialin mo yung buhay mo sa Lord, pero hindi mo kaya ibigay lahat sa Panginoon. Amen po ba? Marami po, pati pamilya mo, pati mga lahat, trabaho mo, school mo, lahat, kaya na po talaga ikaw, kaya na kunin lahat. Tandaan ko natin, wala tayong madadala. Tingnan niyo po sa sakuna, stop ang aral, stop ang trabaho. Tama yung mga tao, yung mga estudyante, aral-aral, yung naglindol, labasan sa school. Hindi naman pala magpapalabas sa'yo. Pag mga tayo maglindol, para lumabas ka sa school. Alam mo naman na galindol na. Okay, mag-plus 1, plus 2. Ang nagalindol na, trabaho ko pa rin. Pinapakita lang dyan na lahat ng madadala. Tapos, ito yung alam mo yung mga nanonood ako, makita ko yung mga tao, yung isa nag-mura, yung isa nag-in Jesus name. Yung nag-video, in Jesus name, Lord. Linog, ano linog? Linog ba yung lindol sa kanila? In Jesus name, tapos yung katabi niya, nag-mura. Ano gusto? Alam mo, kahit pag in Jesus name ka pa dyan, wala kang pagsunod, wala. Nakaisip kay Lord. Alam mo yun? Hindi niyo ba nakikita sa online? Jesus name. Tapos, iniisto ko, after that, may mga inuman, may mga mura. Diba, in Jesus name, pag may mga lindol. Alam mo yun? Ang in Jesus name, hindi lang pag-isa ko na. Araw-araw dapat nagpipili ka sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Makikita mo doon talaga na kapag ang Lord nagpadala, mapapa-in Jesus name ka rin. Kahit hindi ka tapat, in Jesus name. Naalala mo talaga si Lord. Sana gawin mo yun araw-araw. Amen po ba? Kung lahat sana naging in Jesus name araw-araw, sana walang lindol. Kaso kung kayo naglindol, doon talaga in Jesus name. Kapag ang Lord po, alam mo, kapag oras na ng pagpaparusa, walang makakapigil. Kahit kung in Jesus name ka pa. Take note, si David, nung time na inanin na yung kasalanan niya, kahit nag-fasting pa siya, hindi na nabuhay ang anak ng Bathsheba. Sa oras ng paniningil, walang makakapigil. Amen? Kaya kapag inaanin na natin yung mga tinatanim natin, ikaw, inaanin mo na, mag-in Jesus name ka pa dyan, mag-in Jesus name, hindi yan mangyayari. Anihan na. Amen po ba? Amen. Anihan na po.
Inaani mo na yung tinatanim mo. Ngayon, kung mag-in Jesus name ka, dapat ang in Jesus name, Lord, magtatanim na ako ngayon ng taba. Para sa sunod, talagang sa sunod, Lord, thank you in Jesus name. Di ba? Amen po ba? Kaya, kahit pag-joke ka dyan, wala po yan. Amen po ba? Hindi mo pwedeng i-rebuke ang aanihin mo. Amen po ba? Hindi. Ang kailangan, magtanim ka ng tama sa Panginoon. Amen? Magtanim tayo. Amen? Tandaan, sabi sa Bible, sa Job chapter 1, verse 21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin siya. Ito po si Job, nawala lahat sa kanya. Pero kahit nawala lahat sa kanya, hindi siya nawala sa Panginoon. Amen? Ikaw, hindi pa nawawala sa iyo lahat, pero nawawala ka na sa Panginoon. Amen po ba? May bahay ka pa. May pamilya ka pa. Kayamanan mo, nandyan pa. May hayop ka pa. Si Job wala, ng hayop na patay. Anak na patay. Bahay niya, wasak. Mga tao, nilalayuan siya. May sugat pa siya. Buong katawan. Ikaw, wala. Pero nalayo ka na. Amen po ba? Bakit? Ibig sabihin pag hindi mo naiintindihan na wala kang madadala. Pero si Job, dahil siya bakit siya nag-stay, alam niya wala kang talaga siyang madadala. Totoo. Kapag pinapahalagahan mo yung mga bagay sa mundong ito, mawawala ka. Pero kapag maintindihan mo na wala naman ako madadala dito, unahin ko ang Lord, kasi ang Lord ang bahala sa akin pagdating ng time, mag-stay ka po sa Kanya. Amen po ba? Natandaan mo ito pagdating ng paghukom, ang i-present mo sa Lord, yung pinapagawa mo. Kaluluwa ka rin. Amen po ba? Wala na pong iba. Si Jesus Christ, tayo ang pinag-present. Amen? Tayo ang pinubos niya. Hindi siya nagkatawang tao para sa mundo, para sa kaluluwa. Kung anong reason bakit namatay si Lord, yun din dapat ang reason. Bakit ka nandito? Amen po ba? Naligtas ka na. Kung hindi ka naligtas para sa iyo lang. Amen po ba? Tandaan niyo po, if hindi mo kaya ang pressure, hindi ka lalagot bilang leader. Ang leader ng Diyos, sanay sa pressure. Amen po ba? Amen po ba? Kung sa maliit na bagay, hindi mo pwede sabihin na sundalo ka ng Panginoon kung sa maliit na bagay parang hindi mo kaya. Pressure ako, na-stress ako. Alam mo, dahil siya dapat ganyan kasi yung isip mo hindi isip ni Kristo. Kung yung isip mo katulad ni Kristo, malawak yan. Hindi yan masikip. Amen po ba? Malawak yan. Kasi ang isip ko malawak. Amen po ba? Alam mo yung taong lagi na may pressure? Hindi puspos. Amen po ba? Kasi ang puspos, hindi na may pressure. Amen po ba? Totoo. Pag hindi ka puspos, pressure ka talaga lagi. Pressure ka. Hindi ka puspos eh. Gapos. Yung alalahanin mo, hindi mo binibigay sa Lord. Pero kapag puspos ka, lahat ng nasa isip mo, labas, sunod ka lang. Amen po ba? Walang pressure sa presensya ng Diyos. Pag sa presensya ka ng Diyos, kahit gulayan pa ang kaharap mo, hindi ka mag-pressure. Pananampalataya ang mananaig. Amen po ba? Ang pananampalataya, kayang itulak, ang mahirap itulak. Amen po ba? Di ba ang pressure, yun yung tulak, yung mabigat. Kaya yung pressure, pinipress mo eh. Di ba? Sabihin sobrang sikip. Pag nabipress ka, pinipress ka ng kaway. Pero kapag may load ka, yung load yung tutulak sa'yo, parang press kayo ng kaway, ipipress mo yung pabalik sa kanya. Ito yun. Amen po ba? Pero kung nabipressure ka na, ibig sabihin, walang Lord. Pero if you have God in your life, ang Lord ang tutulong sa'yo para itulak yung mga tinutulak sa'yo ng kaaway. Amen po ba? Kaya naman magputos ng anghel. Kaya naman magpababa ng libo-libo anghel para pabagsakin yung mga wall, ang bulaya. Totoo po yan. Kahit sa akin lang nasa akong pressure, pero pag napuspos ka, parang may tumutulak ng pinagtulak sa'yo. May tumutulak talaga. Kaya yung pressure na mawala, nagiging payapak ka lang eh.
Tapos marirealize mo, okay na, hindi pala ako puspos lang. Ano yun? Kaya pagiging puspos, araw-araw dapat. Amen po ba? Pansin mo, ba't ka presyo? Wala kang Bible reading, wala kang prayer life. Ang iniisip mo lagi, puro sa mundong ito. Amen? Kaya nangyari, nahihirapan. Kaya sabi sa Bible, huwag ka dito mag-impok dapat. Sa langit ka mag-impok. Amen? Sabi sa Matthew 16, 19-20, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay maraming naninirang insekto at kalawa at may nakakapasok ng magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, doon walang naninirang insekto at kalawa at walang nakakapasok na magnanakaw. Kaya kapatid, huwag dito magtatanim. Amen po ba? Amen! Mahina. Talagang yung iba, may goal pa. Hindi pwede. Kailangan magtanim. Hindi yan, pastor. Yung iba, baka meron ng takip yung tayo ninyo, ha? Mamatay ako kung ako magtatanim. Yan. Ang nagmamahal sa sariling buhay niya, mamamatay. Ang sino mag-ahal ng buhay niya para sa Diyos, mabubuhay. Amen po ba? Ang gusto nito iparating ng Lord na as a Christian, sa Lord ko talaga, unahin mo lang ang Lord, unahin mo lang talaga siya. Huwag mo siyang, lagi mo tatandaan, nasa nakita ng buong puso mo tama, hindi blessing ang inaantay mo, siya ang darating sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo dati nung time na wala, isipin mo sabi ko, nung nag-start tayo dito, walang-wala. Sa kwento lang, sa kung walang-wala. Pero ano yung po totoo? Kapag ikaw yung naman talaga may mga tao talaga na gagamitin na ng parang risk ka. Hindi kailangan ng pera. Wala naman ito pera eh. Ang kailangan lang si Lord kasama mo. Amen po ba? Yun naman talaga eh. Kasi kung hindi nabibless yung tao sa buhay mo, wala. Wala pa talagang mangyari sa iyo. Sila nabibless eh. Paano sila mabibless kung burden ka sa kanila? Paano sila mabibless kung ang binibigay mo sa kanila, puro mga kamunduhan, hindi makalangit? Paano mabibless yung mga tao kung wala man lang mula makita ang Lord sa life mo kasi tamad ka? Meron lang isang leader na nagsabi sa akin, nakakasaya, Pastor, sa TikTok, sabi niya, sorry po, Pastor, hindi kita napagtanggol kasi sa church kasi nila, parang lagi nga sinasabi yung TikTok ministry, gano'n. Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba, Pastor, may kasalanan ako sa iyo. Kung bakit? Kasi po, nung nakaraan, kinausap ko ng pastora namin. Sabi niya sa akin, mag-disconnect na raw ako sa inyo. Kasi raw, hindi raw kayo makakatulong sa akin. Tapos sabi ko niya, yung sinabi niya sa pastora niya na nagbibigay daw siya dito, nagbibigay siya doon, sinabihan daw siya ng pastora niya na, alam mo, dali siya natin dito matanggap yung blessing mo. Kasi nga, nagbibigay ka doon, bibigay daw siya dito. Basta may mga gano'n, may mga sinabihan siya, sabi ko, anong sinabi mo? Hindi na po ako nagsalita. Sabi ko, okay lang. Sabi niya, napanood ka kasi na pastor na preach ka ng linggo. Siguro, hindi niya gusto yung way of preaching mo. Kasi yung preaching ko yung, siyempre, sabi ko, ay, yun lang. Nasaktuhan na yung preaching natin, review ka. Hindi talaga magustuhan yun. Eh, yung topic natin ng linggo, destroy it eh. Alam naman mag-iyakin ako ng destroy it. Siyempre, pag destroy it, kailangan matapang ka. Yun lang. Sabi ko, nasaktuhan na nang napanood niya na preaching natin, upakan. Pero hindi niya pa napanood yung iyakan sa TikTok live. Hindi niya pa nakita yung time na tawanan ng tayo, yung isang side yun. Pero pinaliwanag pa naman na, alam niyo naman na sa TikTok live, hindi kayo dito lahat bago. Karamihan dito Kristyano na. So ang kailangan, hindi ng baby. Dapat pati sa pagkain na. Amen? Kaya, tsaka sabi ko, ikaw bahala. Sabi ko sa kanya, ikaw bahala. Mamimili ka talaga. Mamimili ka. Sabi ko, dyan o dito? Ginanong talaga siya. Hindi kasi sabi ko, hindi kasi ang ano nga, na kasi meron kami pinag-usapan na
Sabi ko, tatandaan mo na dito sa TikTok live, dito sa lahat. Wala nang problema kung manood kayo ng ibang live. Pero sabi ko, huwag mo na isipin kung bakit hindi mo ako pinagtanggol. Okay lang yun, sila na ba magtanggol. Pero, sabi ko nga sa kanya na na kung yun ang sinabi nung, tinanong ko muna siya, kilala ka ba ng pastor? Kasi mas kilala ko siya kasi sa pastor niya eh. Kasi siya wala siya nag-Bible study, parang natag lang siya doon, parang lang talaga siya. Kasi at ang point doon, sabi ko sa kanya, pag sabi nga, ngayon kasi nagpapalit ako kasi nga, nahihirapan na siya kasi sabi niya, gusto niya raw, talagang, parang ang desisyon niya, aalis talaga ako dito sa church namin. Kasi gusto niya umalis na walang problema ba? Pero parang sila yung nag-create ng para umalis siya. Kasi sa TikTok live, dahil siya ka ng TikTok live, para lahat ng mga learnings nila doon, ma-apply din nila sa church nila. Pero hindi natin sila pinapalipat ng church. Kasi marami po mga sa TikTok live na, for example, sa churches nila, yung iba talagang, kunwari, sa media team, minsan walang media team. Minsan nandyan, minsan nandoon. Pag may pasok sa school, walang worship team. Pag nandyan. Ganun din. Tapos kunwari, uy, walang worship team, okay, Mars, ikaw muna magkanta dito. Ganun. Ay, kahit wala lang busis. Parang ba? Sabi ba? Ganun. Walang system ba? O yung media team, maganda boses mo, kanta ko na dito, walang mag-media. Marunong mag-camera, ikaw muna. Ganun. Walang system ba? Kulang na lang, tapos ito pa nabalitaan ko na, huwag ka punta-punta sa ibang bansa, mga ganun, yung point ko lang na doon na, maraming ganun sa, meron nga nakaraan, open saan, sa mga pastor, tama ba to? Kasi meron sa worship team, nasubrahan na sa clinic, doon na nagkalampungan sa stage. Ako po, kung dito sa dyan, pupunay lang ay. Yung tipong pinagbabawal lang yung mga relationship, tapos sa church pa talaga kayo nagalampungan na rin, sobrahan. Hindi lang, tatlong partner ba yung tatlong magpo-partner, talaga nasobrahan. Sabi na nga daw, kung dito pa lang, ganyan na kayo, sigurado pag wala, ganyan din kayo, malala pa. Nasobrahan kahit sa stage doon, aray! Tapos dito, napukpok ko na yan ng mic. Sabi ko, pati dito, dadalhin niyo pa yan. Sabi ko, kung ako pastor ninyo, ano na yan? Mas okay pa magkanta na lang, magtutugtog na lang ng MP3 kaysa magandang worship team mo. Sabi ko, may mga ganon. Pero sabi ko, free will nila yan. Kaya ang point doon, may mga tao talaga na sasabihan ka na, ganito, ganyan. Pero sabi ko sa kanya, ikaw bahala kasi may risk pag uunahin mo, may risk talaga. Kasi, yun yung sinabi sa kanya. Tapos sabi niya, kung ako, tapos sinabihan din siya na yung kaya mo naman mag-TikTok ministry, na ikaw lang, kaya mo mag-isa. Ganun, kaya lang mag-isa. Sabi ko, tatandaan mo, nung nagsimula ka sa TikTok, sabi ko sa kanya, 1,000 lang na followers mo nag-start ka dito. Pero dahil sa Lord, lumago ang gusto mo dito. Ngayon kasi ang followers 17,000 na eh. Dahil parang ko siya. Pero sabi ko sa kanya, ikaw nakakaalam. Hindi, sabi ko sa church, hindi tayo naghahabol. Alam niyo yung mga tao dito. Tayo naghahabol. Kaya sabi ko, ikaw bahala. Kung mag-stay ka sa church, kung hindi. Sabi kasi ako, pastor, kung ako susunod. Hindi talaga ako atin sa kanila na. Sabi ko, huwag din, umatin ka rin. Kasi pag ikaw ako, kawawa sila. Kasi sabi ko, siya kasi halos lahat eh, media team. Siya ang worship team. Siya lahat. Pag absent lahat, siya nalalapitan. Tapos nagulat pa siya, nung time na kinausap daw siya, after that doon, nagbigis ako ng sobre. Pera. First time na makatulog ng pera sa church. Minsan iisip na lang daw niya, bakit ako binigyan ng pera? Kasi baka natatakot sila, baka mawala ako dito.
Sabi ko, ayun po, kasi pala ko. Sabi ko, tatandaan mo, brother, wala akong kinukwento patungkol sa church yung ikaw ang nagsusumbong sa akin lagi. Oo. Ako nga nagturo sa kanya na magsundi ka sa pastora mo kasi sinasagot-sagot mo sila. Sabi ko, hindi dapat gina-question yung sistema nila. Hindi nila alam yun. Kasi marami siyang kinukastyon. Sabi ko, magsundi ka. Kahit anong gawin mo, hindi sila pwedeng ganun-ganunin. Ayun, sabi ko hindi pwede kasi sila pa rin yung pero kasi ang point doon, hindi talaga siya kilala. As in, sabi niya nga, pumunta nga daw siya dito, mas kilala pa siya, para mas close pa siya kaysa doon. Wala silang Bible study. Wala, yung tipong umattend ka, walang training, walang follow-up, wala daw ganun. Kaya ang point doon na sabi niya, layuan daw, maglayo daw siya. Wala nang problema. Kung yun ang gusto mo, kasi sabi ko, kung ayaw mo dito, no problem. Kasi itong TikTok ministry, sabi ko, si Lord ang natalaga, bahala. Pero ang ending, hindi man, kasi ang nangyari, sabi ko nga, na malay mo, walang stays dito sa Palawan. Magaling yung social media team. Sabi ko, nagpipili ako ng media team sa church. Sabi ko, marami ako nagpipili sa church na wala ko ng team. Sabi ko nga sa kanya, tatandaan mo, yung mga sinasabi ng Lord, hindi mo na. Pero ang point natin dito na, kung mangyari yun, talagang ma-amaze ako. Kasi kung hindi kayo magpagamit dito, ipapadala ko doon. Yung mga hindi taga dito. Tatandaan ko yun. At totoo naman yung ngayon kasi may apat na leaders na. Natotoo nga kasi kahapon nag-meet na sila. May picture sila, nag-meet na sila, nagkita sila. Nagpuspusan daw sila sa bahay ni Tita Angel. Puspusan sila doon. Puspusan daw sila. Ay, nagpuspusan namin sila doon kahit dito. Kasi alam naman nila nangyari sa church eh. Sinesend ko kasi yung mga puspusan eh. So sila mismo yung paano mapuspos. Kwentuhan sila kami sa GC. Hindi na pastor, grabe na puspusan kami sa banda Tita Angel. Puspusan daw sila. Naglilindol, di na nila nilundaman kasi nagkapuspos na sila. Siyempre pag nagkapuspos, alam na nilindol eh. Diba? So, totoo naman pagpaspos ka, hindi maramdaman ng lindol. Siyempre, ganun-ganun pa rin eh. Kailangan naman, kapag steady ka kamo, doon naramdaman ng lindol. Kaya yung mga steady lagi, yan, yung buhay, puro lindol. Puro problema. Hindi ka kumikilos, galaw-galaw din. Ayan po ba? Pumuspusan sila. Sabi ko nga. Tapos nakita yun ng iba sa mga TikTok. Pastor, nakita na sila, kailan tayo? Eko, pumunta kayo sa Palawan sa encounter. Makikita tayo lahat. Sabi ko, excited ako makasama kayo ng mga leader dito. Lahat kayo magpupuspusan. At someday, kami naman pupunta sa inyo. Yun. Pero yung point doon, marami po kayang gawin ng Lord. Amen po ba? Totoo, kaya ng Lord magpadala ng mga tao. Amen? Sige mo, yun yung point eh, na talagang basta focus ka lang. Alam mo, basta focus ka lang talaga sa mga bagay na nakikita, may mga ipapadala talaga ng Lord. Mag-info ka lang kapatid sa bagay na hindi nakikita. Sa langit ka mag-info. Amen po ba? Info ka sa langit. Pag info ka sa langit, sigurado, walang kayamanan sa langit ang hindi kaya ibagsak sa'yo ng Lord dito sa lupa. Matandaan niyo po yan. Tandaan niyo, lahat ng wala dito sa lupa, meron sa langit. Pero lahat ng nandito sa lupa, nandito sa langit. Pero marami nandito sa langit, wala pa dito. Marami na sa langit, wala pa dito. Mag-info ka lang sa langit. Pag naka-info ka na doon, lahat ng inumpo ko din, papadala ng Lord yan. Dahil nag-info ka anak sa langit, lahat ng nagbibigay ko sa'yo sa lupa, galing sa langit. Totoo. Tandaan pa, hindi mauubusan ang source pag sa langit ka. Pag nauubusan ka, ibig sabihin, hindi ka nag-iimpok sa langit. Ay wala din ibibigay sa iyo ang Lord. Amen? Yun yung mag-impok ka sa langit para kapag may mga tinatanggap ka dito, lahat ng yun dahil magtatanim ka sa makalangit. Pero kapag nakita ng Lord na wala kang tinatanim sa langit, wala silang ibibigay sa iyo na galing sa langit. Kasi kailangan makalangit lahat ng nakuha natin. Hindi ko din makalupa lang. Amen? Alam niyo, hindi sa ibig sabihin ng heavenly dapat. Yung way heavenly. Yung paraan heavenly. Amen po ba? Para pag-heavenly lahat, si Lord.
bahala. Makalangit na patotoo. Amen? Amen? Ang kailangan mo yun, heavenly testimony, hindi practical. Amen po ba? Kaya, napaka-importante mag-invoke ka sa langit. Paano si Lord magbibigay sa iyo? Hindi mo lang ang restore sa langit. Si Lord mismo na pinagdalangaman mo eh. Amen po ba? Alam mo dito sa church, sa mga kapatid natin dito, walang problema yung yung pagdating sa mga giving, alam mo, sa Lord niya yung binibigay. Alam mo kanina, habang nasa bahay ako, palis ko dito, sabi ko, Lord, wala naman akong problema kung yung mga tao hindi magbibigay sa ibang tao. Pero, hindi ko kaya kasi na sa pakiramdam na ikaw yung pinakalaban nila. Kasi sa Lord talaga yun. Yun po ba? Sa Lord talaga yun. Yun ang hindi ko kaya. Kasi, parang, ibang usapan pag ginawa mo ko ng mali, ibang usapan pag sila ng mali. Yan po ba? Iba po yun. Kaya napaka-importante na, kung naiintindihan niya na yung kahalagan ng pagiging po sa langit, i-bless talaga kayo na po. Amen? Kaya dapat ngayon maging po ka na sa langit. Amen po ba? Amen po ba? That's number 1. Wala tayong madadala, maging po tayo sa langit. Number 2, we will die if we seek for fortune. Mamamatay tayo pag ang ating hinahanap ay kayamanan. Sabi dito, 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ang mga nagnanasang lumaman ay nahulog sa tukso, na nasisiro sa bitag ng sasama at mga hangal na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa nabi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pagkahanap na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadla sa maraming kapigatihan. Kapag dinais mo kung yumaman sa mundo ito, nasasadla tayo sa kahirapan. Amen? Alam ng Lord ang puso ng bawat isa. Alam ng Lord. Pwede mo sabihin hindi ko gusto yumaman, pero nasaan ka? Sabi sa Bible, kung saan ang puso mo, daroon ka. Amen po ba? Totoo yan. Kung nandun ka sa mga gawain na alam mo mabilid sa'yo sa pagmayaman sa mundo ito, ibig sabihin wala sa puso mo sa Diyos, si Lord. Pero kung nandun ka sa gawain na alam mong maglilid sa'yo para yumaman ka sa karera ng Diyos, ibig sabihin, ang puso mo sa Lord. Yan po ba? Yan po yung totoo. Pwede mo sabihin sa bibig mo, pero action, makikita po yan. Amen po ba? Hindi madadaya ang puso. Amen? Sabi dito, Hebrew 13:5, ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso, tulad noong kayo yung pinasig sa Diyos. Kaya napaka-importante po kapatid na maintindihan po natin yan, na kapag ang tao, hinangad mong maging mayaman ka, at hindi mo pinakinggan to, ibig sabihin yung puso mo, pinapatigas mo. Huwag mong patigas. Alam niyo po, the moment na sinisip mo yung pera sa mundo, tumitigas ang puso ko sa iyo. I-meditate mo ba gabi-gabi? Subukan mo mag-meditate. Tingnan mo ang nangyari sa spiritual life mo dahil sa kakasip mo sa pera. Tingnan mo. Kung hindi mo yan nakita, pinapatigas mo puso mo. Pero ang totoo to, naranasan ko dati, nagsiserve ako sa Lord, nag-networking ako, nag-primary ako, sabi ko, ang hirap pala talaga ko ganito. Naranasan ko rin na, yung may coins.ph, ano mo yung digital currency? Yung araw-araw, tinitingnan mo kung nagtaas na ba yung presyo ng Bitcoin, nagtaas na yung presyo ng Ethereum, araw-araw yun. Kasi, sabi ko, ganito pala, talagang totoo talaga, Lord, na hindi pwedeng ipagsabay ang paglulugod sa'yo tsaka ang kayabanan. Isa lang talaga dapat. Hindi talaga pwede. Kaya, ang point natin dito, napaka-importante sa Christian na hindi ka dapat nagtatrabaho para sa pera. Nagtatrabaho ka bilang pagsunod sa Diyos. Hindi ka nag-aaral para magkapera lang, para maging successful. Nagtatrabaho ka rin para pa rin sa Diyos. Yan po ba? Hindi ka talaga makakapamunga kung yun ang focus mo. Amen po ba? Amen po ba? Kasi, maintindihan natin yan, kaya huwag natin pagtagisan ang puso natin. Pansinin mo, bakit may mga tao hindi nakakakonserve sa Lord? Because of that.
Sa Lord, ilang oras lang. Sa work, grabe. Sabi dito, Matthew 6:24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan ng isa, ibigin ng ikalawa. Paglingkuran ng tapat ang isa at ahama ko ng ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Hindi ko talaga pwede. Isa lang dapat, si Lord. Amen. Tatandaan niyo po, ang Panginoon, siya ang source lahat ng kayamanan. Amen? Amen po ba? Matthew 13:22. Alam mo, ito yung mangyari. Ito ang mangyari kapag nahulog ka sa kayamanan. Sabi dito, ang binhi na bang nahulog sa may matinik na halaman ay mga taong nakikinig ng mensahe. Ngunit, sa pagkasbalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng uwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng buhay. Yan. Amen po ba? Malinaw. Nakikinig ka ng mensahe, pero bakit di ka namumunga? Bakit? Dahil sa mga balisa at pagkahumaling sa kayamanan. Sinabi ng Bible yan. Amen po ba? Masakit yan. Kasi marami yan sigurado sa kuno yun. Bakit di ka namumunga? Tingnan mo. Bakit hindi ka namumunga? Ibalik mo. Sabi dito, ang taong binigyan na nahulog sa may matinig na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkasabalisa sa maraming mga bagay, pagkahumaling sa kayamanan. Anong nagiging ano? Wala akong tuwang sa puso nila ng God, kaya isa na namumunga. Yan ang reason, bakit ka namumunga. Amen? Gusto mong tanongin, bakit? Lord, gusto ko mamunga? Iwanan mo kabalisaan mo. Gusto ko mamunga? Kamahumaling sa kayamanan. Yan ang reason. Kung hindi mo nirepent, kahit mag-pray ka pa na mag-pray, hindi ka mamunga. Amen? Amen po ba? Yan ang reason. Gusto mo mamunga? Yan. You want fruitful? Alam mo, hindi matadaya ang bunga. The reason bakit hindi ka na malago, mukhang mo pera. Mukhang kayamanan. Mukhang kang trabaho. Dami mong iniisip. Balisa. Makatulong ba yan? Wala. Pawala ka na. Dahil nakamo dyan, yung mensahe mo na wala na. Amen? Alam mo yung pagiging pagkahuwalay mo, kaya maging ingat ka. Alam mo ang paraan pag hindi ka mahulog? Puspos ka. Kapag puspos ka, hindi ka mahulog. Kasi gagayit ka ng Holy Spirit. May conviction ng Holy Spirit lagi eh. Alam mo ang Holy Spirit, may conviction yan. Kunwari, sa trabaho ko dati, sasabihin ako ng Lord, anak, kunwari pinapaupuntan ako ng boss ko. Sabi ng Lord, anak, sobrang kalaatan sa trabaho. Hindi yan ang pagkatawag ko sa'yo. Hindi kita tinawag para magsalit sa boss mo na yun. Ako, boss mo. Ayaw iba, okay, oo, sige sir, 12 hours na ako magtrabaho. Okay lang, tumaas naman yung sahod. Okay. Laki sahod, liit ministry. Ganun ba yun? Okay lang. Kunwari, sa school, may gawain kami sa school dati, sabi ng Lord, pag dumating ako ngayon, maliligtas ka ba niyan? Ayun lang. Iwanan ko ng school. Iwanan ko talaga ng school. Sabi ng Lord, kaya mo namang i-review yan mamaya. Bakit kayo ka mag-review? Hindi ko ba kayang ilagay sa exam yung lahat ng tanong, alam mo yung sagot? Diba? Yung mga ganun ba? Yung sasabihin ng Lord, i-review ka, bakit pag sa exam, pag yung nilagay ko dyan, yung mga... Kaya, alam yung sabi ng Lord pagkati sa akin, kaya ko naman na lahat ng ilagay ko dyan, ilagay mo na review mo. Yung pananampalataya ba? Hindi yung iniisip ng iba, baka hindi ko nalagay mo ang mga review ko. Wala ka talagang pananampalataya. Ibang klase ka. Ha? Wala kang imposible sa Lord. Amen? Hindi pong dati review o mag-ano ka. May time na may ministry ka. May urgency kasi. Lord, kailangan ko mag-review kasi
May exam kami, may finals. Sabi ng Lord, bakit? Hindi ko ba kaya ilagay dyan lahat ng na-review mo? Hindi ko ba kaya utusan yung teacher mo na ipasa? Hindi ko ba kaya, yung dagat na hati, yan pa kaya exam? Alam mo yun? Di ba may testimony nga ako na hindi ako nag-exam pero pasado ako? Nakagraduate ako? Hindi pong sabi ko sa Lord na Lord. Kahit hindi ako nag-exam, naniniwala ko mag-graduate ako. Gusto kong makagraduate sa college na wala akong ginawa, ikaw yung gumawa. Ayan, hindi ako nag-exam, sabi ng teacher ko. Okay, graduating ka na ba? Opo. Okay, ito yung grade mo. Tres, graduate ka na, huwag ka na mag-exam. Congratulations. O, praise God, wala akong ginawa. Amen. Ang inuna ko, encounter. Inuna ko yung soul winning. Inuna ko yung follow-up. Kasi iniisip ko, ikaw rin yung bahala kung magtagal ako dito sa PSU. Pero hindi, sabi na hindi, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo mag-grow. Si Lord kasi ang bahala sa iyo. Kasi mapapagal, alam mo, si Lord, hindi siya papayag na ma-stuck ka. Amen? Unahin mo lang siya, si Lord ang bahala. Kasi ako sabi ko, sige Lord, ako po yung mag-aaral. Alam mo yan? Pero sabi na, hindi, aalis kita dyan sa paaralan na kailangan mo na makatapos. Diba, kunwari nga, nalalak natin kay Pastor, sa school nila, share na siya ng Word of God. Yung school nila, yung school. Share na siya. Ayaw na siya ng mga teacher makita doon, kaya pinasa na siya. Oo. Ganun yung nangyari. Share daw siya na share. Siyempre mga mag-pray, mga ayaw lang siya makita. Sinabihan nga siya dati na, stop sharing the gospel. Sabi niya, with all respect, brother, sister, ano po ba ang topic natin? Di ba ng theology, dapat ang topic natin about sa Bible? Bakit iba ito? Sa Christian word kasi kinatirahan. Di ba may kwento nga dati yung pastor ko na meron daw malaking bato doon diskusyon sa harapan na nila. Tapos, may naglagay daw ng chocolate doon. Ay, alin-alin mo tayo. Tapos, siya nagutom. Tawag tulog na lahat, kinuha niya yung pagkain. Kinabukasan yung mga tao nagasigaw na may himala. Hindi niya alam kinain niya raw. Loko-loko talaga yung mga tao. Tawag-tawag daw siya kasi. Sa isis niya, busog ako. Alam mo, hindi talaga God provide. God will provide. Alam mo, alam mo yung pastor, ayaw na ng mga teacher mag-share doon sa campus. Kasi nga, may mga trompa siya. Marami, may trompa. Kung hindi na speaker, mag-share siya. Makita siya ng mga takbo daw siya. Kaya ang ginawa, pinasa na siya para malasas siya sa school. Yan yung bunga. Si Lord ang nagawa ng paraan para makaalis ka na dyan. Sundin mo lang siya. Amen po ba? Paano nangyari kung wala kang faith? Amen po ba? Amen po ba? Kasi alam mo, kung naguguluhan na sila sa'yo, alisin ka talaga na. Siyempre, hindi nila pwede express talagang hindi ka nila pwede express sa school kung magaling ka naman. Galingan mo sa school, pero ibalansin mo ng tama. Amen? Pero ang point natin dito, the reason bakit hindi ka makapamunga, alalahanin. Dami mong isipin sa school, sa trabaho, sa pamilya mo, sa sarili mo. Yan ang reason bakit ka nag-grow. Pero kung simulan mo, huwag ka na mag-isip. Amen? Ayaw ka na mag-isip, Lord. Ikaw na bahala, susunod lang ako. Alam mo, kaysa mag-isip ka na mag-isip, isipin mo kung paano masunod ng Lord. Yun na lang. Kasi pag sumusunod ka sa Lord, everything will go into fall into places. Sunod ka lang ng sunod. Amen mo ba? Si Lord na po ang bahala. Yan ang reason na hindi makapamunga. Gawain 20-21. Sinagot siya ni Pedro. Naway mapapahamak ka kasama ng salapi, sapagkat inakala mo mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Matanda po natin, kapag inibig mo yung kayamanan, mapapahamak ka kasama ng salapi. Hindi nabibili ang kaloob ng Diyos. At tanda mo, lahat ng mga bagay na natanggap natin, hindi natin ibigay sa Diyos. Yan ibigay ng Panginoon dahil sa pagsunod mo. Na kung gusto mong extend pa ng lahat, sumunod ka, sumunod. Pero ang gusto ng Lord, tanda mo po, i-extend lang ng Lord yung mga blessings sa buhay mo. Kapag nakita ng Lord na yung motibo mo para sa Kanya. And dito sa church, I declare, gano'n ang gawin ng Panginoon.
I-bless ka ng Lord kapag nakita niya yung puso mo tama. Kasi kung ikaw mabibless ka, pero yung puso mo hindi na yan ang magiging siya para mapahama ka. Amen po ba? Yun din dapat ay pagparin mo, Lord, kung mali ang puso ko, huwag mo ako pagpalain. Kung tama na yung puso ko, doon mo ako pagpalain. Kasi ayoko na yung blessing ang maging dahilan para malayo ako sa iyo. Tatandaan mo, may blessing o wala, pinagpapala ka pa rin kasi kasama mo siya. Amen po ba? Si Lord pa rin natutong blessing sa buhay natin. Amen? That's number 2. Number 3, we will live if we stay away. Mapupuhay ko tayo kung lalayo tayo sa mga bagay na pinapalayo ng Lord. 1 Timothy chapter 6, verse 11 to 12. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay na matuwid maka Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuhan. Tandaan, may pagtitiis, may pananampalataya. The moment na umiwas ka po kapatid sa mga kayamanan, pagtitiis. Meron talaga magtitiis. Hindi, ito yung tiis na wala. Hindi yung tiis na meron. Ang totoo alam mo, iba yung usap na nagtitiis ako na meron ka, sa nagtitiis ka na nauusan ka. Yun ang sabi, lahat dapat magtiis ka. Ano ang situation? Ipaglagot mo ng mabuti ang pananampalataya. Pakawakan mo ang buhay mo walang hanggan. Dahil dyan ka tinawag ng Diyos. Nang ipakayag mo sa harapan ng maraming saksi kung yung pananalig kay Kristo. 2 Timothy 4:7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko lang dapat kong takbuhin at manatili akong tapat sa pananampalataya. Tandaan niyo po, ang mga lingkod ninyo sa Bible, talagang they are consistent sa pagsunod sa Lord. Wala na pong iba. John 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Anong natili? Anong natili? Bago yung word. Isaya ba yan? Isaya ba yan? Sinong nanatili sa iyo? Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi na nanatili sa puno. Kaya hindi naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nanatili sa akin. Amen. Amen. So kapag walang bunga, alam na kung saan ka nahulog. Diba, in-example ko nga nakaraan, ano pipiliin mo? Yung manggang lumalago pero walang bunga? O yung manggang lumalago o may bunga? Siyempre doon kasi lumalago may bunga. Hindi mo kailangan ng silong. Ang kailangan mo, hindi lang silong, bunga kailangan din. Amen? Ikaw, ano pipiliin mo? Siyempre puputulin mo yung walang bunga kahit malago. Diba, pinuputol na natin yung mga malalago kahit walang bunga. Pinapalitan natin siya ng mga lumalago at ng bunga. Yun ang gusto ng Lord. Ayaw lang nung lumalago ka lang siya namumunga ka. Amen? Kahit ikaw naman siguro sa bahay mo, ay, tumangga na. Diba sabi nga ng Lord, yung puno ng ibos, walang bunga, namatay. Wala ka ng bunga. Boom. Kahit lumalago, patay. Diba? Tatandaan niyo yung kapatid. Kahit lumalago ka pa, ang kaalaman mo, wala kang bunga. Isang layers lang ng Lord, patay. Ha? The moment na nakita, kasi yung puno ng ibos, kaya siya namatay, kasi wala na naman siyang bunga. Ang gusto ng Lord kasi sa kingdom na maging kagamit-gamit tayo. Amen? Kaya bakit yung iba parang kala mo lumalago, pero nawawala? Walang bunga. Tao ba yun? Hindi. Automatic yun. Formula yun. Lumago ka na lumago, pag walang bunga, patay. Kaya kailangan, ibang bunga. Amen? Amen po ba? Yeah. Sabi dito, Marcos 13:23, kaya, kaingat kayo. Kaya mag-ingat kayo. Ano yung kayo projector? Dalawa na kayo dito. Ano yan? Ka-edit? Ano yan? Kaingat? Kaya mag-ingat kayo. Ano din kayong mga nahumaling na sa alalangit sa buhay? Dalawa pa kayo talaga. Ay, nako! Kaya kaingat. Hindi naman naman nakikita kung may word na meaning sa diksyonaryo. Kayo ata ang makulit sa pag-aaral. Kaya mag-ingat kayo
Sinasabi ko na sa inyo ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. At take note ha, Hebreo 12:2. Ituon natin ang paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inahintala ang kahihiyan ng pagkamatay sa cross. Sa ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya i-fix natin yung mata natin sa Panginoon. Alam niyo po, kapag pinix mong isip mo sa Lord, makikita mo na, Lord, iniwan mo ang langit para sa akin. Bakit hindi ko kaya iwanan ng mundo para sa iyo? At tandaan mo, yung iniwan ng Lord maganda para magkaroon tayo magandang buhay. Huwag mong payagang ipagpalit mo yun dito sa mundo ng mga kalatin. Tandaan niyo po, isang din, alam mo yung prophecy, sabi sa naman ng prophecy, may tsunami na darating sa Pilipinas. May lindol, may mga typhoon na darating sa Pilipinas. Hindi natin alam saan ang bayan. Pero if yun man ito totoo, kasi nangyari na, mangyari. Baka maka-in Jesus name ka. Ngayon pa lang, mag-in Jesus name ka na sa prayer night. Amen po ba? Amen po ba? Mayroon, grabe yung prophecy nun, ha? Sabi doon, this is the message of the Lord. English eh. There's tsunami that will come, that will bring typhoon, earthquake. Ang iba. Tapos, great disaster. Sabi pa doon ito, sabi niya, hindi lang 7, 8 point something na magnitude na ito. Hindi ko alam, baka na big one. Dapat, huwag kang mamuntikong. Amen po ba? Tatanda mo kaya, ngayon pa lang, lumod ka, mag-pray ka. Ipag-pray mo na lahat. Lapit ka sa Lord. Amen. Kung ito lang katapusan, hindi patay tayo lahat. Hindi praise God. Kung mamatay tayo lahat, at least mamatay ka na may Panginoon. Amen? Pero kung iniisip mo na, Lord, okay ako, wait lang. Yung bahay ko. Nakang bahay, magkara ka ng bahay. Pero kung wala ka dito, ay, okay na. Wala mo nagkira ko dito. Hindi ko, huwag mo ulit. Tapos ikaw, okay Lord, ready na ako. Pero sabi na mag-share ka muna. Ready ka na. Linggo lang, ready ka na. Hindi ba pwedeng mag-share ka muna? Balaan mo muna yung mga tao na, oh, nag-linggo na, tanggapin mo si Lord. Ikaw talaga, sige Lord, ready na ako. Wala ka talaga. Alam mo yun? Doon naman tayo ready ka na. Pero tanda mo, hanggang ba din yung i-share mo si Lord? Amen po ba? Iba pa rin yung lalagutan ka na ng hininga, pinawin ka pa. Diba? Si Jesus, sige, ngayon din, sama kita sa paraiso. Ikaw, nalagutan ka na ng hininga. Kunin mo na ako, Lord. Si Lord, hindi. Habang nakapako, sige, din, sasama kita. Yung iba, wala pa nalalagutan, gusto na magpakuha, wala pang alawin. Ayos. Amen po ba? Kaya tatandaan natin na, kapatid, asa Christian, darating yung time na mas malala pa yung mga nakikita natin ngayon, higit pa ang mangyayari sa kapatid. Higit pa ang God's will. Kaya ngayon, sanayin mo na yung sarili mo sa hirap. Kasi pag dumating ang time natin din ay paghihirap, sanay ka na. Sabi mo, ay, sanay na ako. Hindi ako dito. Ano na to? Noon, mas grabe na. Sa hindi pang wasak. Pero ito, sabi ko, ganito. Kaya ang kailangan karakter. Amen? Amen? Mabubuhay ka sa Lord. Amen? Amen po ba? Tumayo tayo lahat. Maghihingat kami sa Lord. Mahalit ka ng school mo, trabaho, anak mo. Ano ba yung mga bagay na hindi mo magdadala at yan ay naka-apekto sa pagsusunod mo sa Panginoon? Isunod mo siya sa Panginoon. Kung saan mo bibigyan sa mga oras na ito, sabihin mo, Lord, sorry po. Hindi ka na tawag mo. Sige, sabihin mo, Lord, buong puso, huwag mo pansinin yung katawan mo.
tunay na ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos na handang magpatawad sa lahat ng lumalapit sa iyo. Salamat sa mensahe mo. Tandaan mo kapatid, wala tayong nagtataga sa mundo nito. Lahat ng pinagpagulan natin, mawawala. Yes, Jesus. Hallelujah. Taas mo ang kamay mo sa Panginoon. Mas mataas ka na taas mo. At sa oras na to, sa pag-awin mo ng ulit ito, kapatid, i-declare mo sa buhay mo na kahit mawala lahat sa buhay mo, ang Diyos lang ang magiging matibay na sa piling mo. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Habang inaawit mo ito, ipagkanta mo yung puso mo. Buksan mo ang buhay mo sa Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Ibigin mo ang mata mo. Worship the Lord. Piliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kapananan. Yes, Jesus. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailanman hindi ko pababayaan. Higit sa sitwasyon ng suliranin, ang iyong dakilang naalam. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos,
Kapatid, tandaan mo, Ang tulong ko'y namumula sa'yo. Hindi mabibigo at di mapapahiya sapagkat ikaw ang Diyos sa manggagaling ang tulong ko. Ang tulong ko'y nagmumula sa'yo. Di mabibigo sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Let's go! Langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Yes, Jesus. We worship you. Hallelujah. Receive the worship of your people, O God. Receive the worship of your people. Kapatid, Holy Spirit of God, sa oras na ito, let's invite the work of the Holy Spirit. Buksan ang puso mo. Hayagan mo ang Panginoon Diyos mo sa ito. Kapatid, it's time. all it takes is one moment Allow the Holy Spirit to fill you. and just one touch from you. Open your Put heart. aside
Kapatid, magpapustos ka! Yes, Lord. Prepare your hearts. Prepare your mind. Prepare your whole body. God will want to pour out His Spirit right now. In the name of Jesus. Increase the fire, Lord. Worship the Lord, worship the Lord. If you are baptized in the Holy Spirit, worship Him in spirit and in truth.
Lord, I pray sa aming mga buhay, patuloy na gawin mo kami katulad ng nais mo. Sa buhay namin, lagi namin isipin na hindi namin ito malalaman. Meron kaming bagay sa buhay namin, meron hindi mawawala, ikaw lang yun.
I declare all of them, all of us, ikaw ang patuloy paglingkuran mo namin. I rebuke the love of money, greediness, ano man mga bagay ng mahadlang para lumago ang bawat isa. I rebuke it in the name of Jesus. Lord, starting today, everyone, hindi sila uuwi na walang baon. Uuwi sila na baon-baon na salita. At ito'y binhi na matatanim sa matabang lupa. Dalangin ko, Panginoon, na lahat sila patuloy rin mong paapuyin, patibayin, palaguin mo, pagbungahin mo, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Salamat po, Lord, sa araw na to. Ikaw lamang aming tinataas, tinatapin. Thank you for your word. Thank you for your presence, Lord. I pray also sa pagbibigay namin ng tithes and offering, continue to use this for the glory of your name. Panginoon, you know kung ano yung mga kailangan pa at ano yung mga gagawin para sa Diyos. The Lord, use this for the glory of your name and magbibigay kami dahil ito ay pagsunod sa iyo at ito ay para sa iyo at sa iyo to. Salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, let's give our giving, everyone.